Hello, good morning mga kalaiko. Welcome sa Laiko Talk at narito tayo ngayon sa segment ng Basa. Ibig sabihin, biyayang aral sa atin. At syempre hindi tayo nag-iisa ngayon sapagkat lagi na tayong mayroong kaagapay sa pagpapahayag ng aral ng ating simbahan. Isang matinding virtual apologetic. Alam niyo na kung sino yon, si Ate Jinuel. Ate Jinuel? Good morning, Brother Manny, at magandang umaga sa lahat ng kalaiko. Nandito ako, handang sumuporta sa paghimay natin ng napakagandang aral ng simbahan. Kaya sabay nating tuklasin at namnamin ang mga katotohanan ngayong umagang ito. Ayan, salamat Ate Jinuel at lagi kang nakabackup sa atin. So, bago mag-umpisa, para ganaganahan yung ating tagapakinig, pakibati nga yung ating mga tropa pits dyan. Siyempre naman, binabati natin ang Men of St. Joseph mula sa San Antonio de Padua Parish, pinamumunuan ni Brother Joseph de la Cruz, ang lay minister headed by Brother Sonny Balude, ang ating choir, mga Marian devotees, at siyempre sina Sis Lizel, Sis Caroline, Sis Emma, Sis Janeth, Sis Lali Laksa, Sis Mary Mel Alades, Sis Apple Thelma, Sis Leia Neri, Sis Mergin Lumibo, at si Brother Foxtrot ng Catholic Faith Defenders Fatima Chapter. Nandito kayong lahat sa puso ng ating Laiko Talk. At syempre, wag nating kalilimutan lagi si Sister Nene Gutierrez. Shout out, Sister Nene. Okay, umpisa na po natin. Ngayon ay meron pong isang napakagandang article na gusto kong i-share sa inyo. At ating babasahin, kaya nga tayo dito sa segment ng Basa. Para basahin natin at pare-pareho nating intindihin ito. Ito ay patungkol sa napakahalagang paksa na malapit sa akin bilang laiko ministro. At ito yung pinaka-title mga kalaiko, Answering Common Objections to the Real Presence. Pinost po ito ng The Holy Rosary and the Catholics. So CTTO ito, credit to the owner. Nakalagay po dito, one of the most profound teaching of the Catholic Church is the doctrine of the real presence of Jesus Christ in Eucharist. That at every Mass, bread and wine are truly transformed into body and blood of Christ, though their appearance remains unchanged, while this teaching has been central to Catholic faith since the time of apostles. It has also faced many objections, especially from non-Catholics and skeptics. Let us look some of the most common objection and how the Church respond. Ate Jinuel, binanggit ko yung mga skeptics. Ano ba yung mga skeptics na ito? Ang mga skeptics, Brother Manny, ay yung mga taong nagdududa o hindi agad tumatanggap ng isang paniniwala o aral nang walang sapat na ebidensya. Sa konteksto ng pananampalataya, sila yung nagtatanong o kumo-question sa mga turo, gaya ng real presence, dahil para sa kanila, mahirap itong paniwalaan nang hindi nila nakikita o nararanasan sa abot ng kanilang senses. Sa kabilang banda, maganda rin kasi minsan ang nagiging skeptical tayo, no? Dahil sa ating curiosity, pero kung tayo ay bukas naman ang ating sarili sa pagtanggap ng kamalayan sa pamamagitan ng mga katuruan na ating matutuklasan sa gitna ng ating pag-aaral, ito ay magdadala sa atin sa magandang kalagayan at madadala tayo sa tamang paniniwala. Kumpak, Brother Manny. Ang malusog na curiosity ay nagbubukas ng pinto para sa mas malalim na pag-unawa. Kapag handa tayong magtanong at sabay na handang tumanggap ng sagot, dahan-dahan tayong ginagabayan ng grasya patungo sa katotohanan. At yan nga ang mahalaga, ang bukas na puso sa tamang gabay. Yan. Gusto ko yung binanggit mo, Ate Jinuel, dahan-dahan, slowly but surely, na tayo ay makatanggap ng grasya. Kasi everything is grace. Even doon sa pagkakataonan na intindihan mo yung bagay na ito, ay hindi mula ito sa sarili natin. Ito'y mula sa grasya ng ating Panginoon. Naalala ko minsan,
may sinabi ang ating Panginoon, kung di ako nagkakamali sa John 6:66 yon, basta may part doon na sinabi ng ating Panginoon na patungkol ito doon sa kanyang body and blood na sinabi niya na kakainin at iinumin. Tapos sinabi niya sa kanyang mga apostol na kayo ba nang dahil sa narinig ninyong ito? Kasi maraming umalis naging mabigat para sa kanilang pagtanggap. Kayo ba? Patungkol ito sa mga apostol. Dahil sa narinig ninyong ito, tataliko din kayo sa akin. Pero may sumagot, Ate Jenuel, at ito si Saint Peter, si Apostol San Pedro. Sabi niya, Panginoon, saan pa kami pupunta? Nasa iyo ang salita na nagbibigay buhay. O, di ba alam ni San Pedro? Pero sabi ng ating Panginoon, mapalad ka sapagkat yung bagay na yan ay hindi mula sa iyong sarili. Yan ay biyaya, yan ay pinagkaloob ng Ama. So yung makaunawa ay isang grasya talaga na talagang dapat nating ipagpasalamat, di ba Ate Jenuel? Oo naman, Brother Manny. Ang pag-unawa ay laging bunga ng grasya ng Diyos. Ang bukas na puso, kasama ng grasya, ang magdadala sa atin sa pagtanggap ng katotohanan. Kaya nga tayo narito, patuloy na nagpapasalamat at nagbabahagi. Sapagkat alam natin na bawat pag-unawa ay biyaya mula sa Kanya. So ito sabi ng iba, ito kadalasan, kapag ikaw ay hindi Katoliko, ito talaga yung maiisip mo. At lalo na nakakalungkot, may ilan-ilan din sa mga Katoliko na hanggang ngayon ay ito pa rin ang iniisip kahit na tinatanggap na nila yung banal na Eucharistia. Ang sabi nila, objection number 1, it is just a symbol. Sabi dito, many argue that Jesus was only speaking figuratively at the Last Supper when he said, "This is my body, this is my blood." Ano yung pananaw mo dito, Ate Jenuel, sa mga gantong tao? Alam mo, Brother Manny, naintindihan ko kung bakit iba ang tingin ng iba. Pero bilang Katoliko, malinaw ang turo ng simbahan na hindi lang ito simbolo. Ang sinabi ni Jesus, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo, ay tinanggap ng mga apostol, literal. Kaya sa atin, ang tinapay at alak, kahit di nagbabago ang anyo, ay tunay na presensya ni Kristo. Iyan ang kayamanan hawak natin sa Eucharistia. Kaya nga dito sa Catholic response, malinaw na sinasaad dito, sabi dito, Ate Jenuel, if Jesus were only speaking symbolically, he would have clarified when his disciples struggled to accept his teaching in John 6. Instead, he doubled down, saying, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. So ibig sabihin, kung ito man ay mali yung pagkakaunawa ng iba, na ito ay simbolo lang o nag-i-struggle sila sa kanilang belief, sana doon pa man sa pagkakataong ito, napakahalagang doktrina ito, itinuwid na sila ng ating Panginoon Pero sa halip, ano yung nangyari, Ate Jenuel? Binigyan pa ng diin ang ating Panginoon at sinabi niya, maliban na kanin mo ang aking katawan, ang katawan ng Son of Man at inumin ang dugo, you have no life in you. Ano masasabi mo dito sa pagkakataong ito, Ate Jenuel? Alam mo, Brother Manny, talagang matindi ang diin ng Panginoon dito. Hindi siya umatras o nagbigay ng paglilinaw na ay simbolo lang pala. Sa halip, lalo niyang pinatibay na ito'y literal. Kaya para sa atin, ang Eucharistia ay hindi lang paalala, ito'y mismong buhay na presensya ni Kristo. Kaya ang pananampalatayang ito, yakap natin dahil ito ang buhay na kaloob ng Panginoon. Kaya nga di ba? Sinabi na ng ating Panginoon, unless, ibig sabihin ba may exemption doon? Meron bang pwede na hindi na lang tumanggap pero makakarating din sa kaharian ng Diyos sa palagay mo? Alam mo, Brother Manny, kung susundin natin ang sinabi ni Jesus, talagang walang ibang daan. Sa Kanya ang buhay.
Pero syempre may awa ang Diyos sa mga taong hindi pa lubos na nakakaalam. Pero para sa atin, na nakakaunawa na, malinaw na ito'y paanyaya sa ganap na pakikipag-isa sa Kanya sa pamamagitan ng tunay niyang katawan at dugo. So ang sinasabi mo, Ate Jinwell, na bagamat may mga tao na hindi pa nakakaunawa sa ngayon patungkol dito sa mystery ng Eucharist, ay hindi nangangahulugan na absoluto na wala na silang kaligtasan. Oo, tama ka, Brother Manny. Ang Diyos ay makatarungan at maawain. Hindi natin limitasyon ang nagtatakda ng awa niya. Kaya oo, may pag-asa pa rin. Pero sa atin, na nakakaalam ng katotohanan, tinatawag tayong tanggapin at isabuhay ito ng ganap. Dahil alam natin na ito ang mas malalim na pagkakaisa kay Kristo. Sa madaling salita, tayo na napahayagan na ng katotohanan ito at sa kabila ng pagkakataon na ating narinig yung aral patungkol dito, tayo ay sumasalungat, nagre-reject, hindi tinatanggap ang katotohanan ito, dito tayo ngayon mahahatulan ng Diyos dahil sa ating pagtanggi, unlike nung iba na talagang totally na hindi sila inabot ng aral na ito. Tama, Brother Manny. Mas malaki ang responsibilidad ng nakakaalam na. Kapag alam na natin ang katotohanan, inaasahan tayong tumugon. Iba ang paghuhusga sa mga sadyang tumatanggi kahit na alam na. Kaya mahalaga na kung alam natin ang grasya ng Eucharistia, isabuhay natin ito. Dahil dito tayo tinatawag sa mas malalim na pagkakaisa kay Kristo. So papaano yon, Ate Jinwell, yung mga tao na nagsasabing sila naman daw ay talagang tagasunod din ni Kristo pero hindi nila talaga tanggap itong aral patungkol sa Eucharistia eh. How's their salvation? Ang Diyos ang nakakaalam ng puso ng bawat isa, Brother Manny. Kung sila ay tapat na sumusunod kay Kristo sa abot ng kanilang nalalaman, may awa ang Diyos. Ngunit para sa atin, na nakakaunawa na ng Eucharistia, tinatawag tayong yakapin ito. Ang kaligtasan ay laging sa grasya ng Diyos at ang ating tungkulin ay magpatuloy sa katotohanan na ibinigay sa atin. Hindi ba nito pinalalabnaw yung pagbibigay diin ng ating Panginoon nung binibigyan niya ng aral yung kanyang mga apostol na sabi niya unless, so maliban. So ibig sabihin, the way I understand it, parang sinabi niya na prerequisite talaga ito. Kung kayo ay Kristiyano, you have to accept this teaching. Na maniwala kayo na kinakailangan nyo talaga na kainin ang aking laman, inumin ang aking dugo. So paano yon kung sasabihin natin na laging nasa may awa na lang, parang kung ikaw ay wala sa reliyong Katoliko, gagawin mo na lang na panindigan yung pinaniniwalaan mo na hindi ka naniniwala sa banal na Eucharistia and yet isa sa buhay mo yung pagiging Christian mo sa ayon sa iyong sariling pamantayan. So paano yan, Ate Jinwell? Mahalaga, Brother Manny, na hindi natin pinapalabnaw ang turo ni Kristo. Bilang Katoliko, naniniwala tayo na ang Eucharistia ay sentro. Ang punto ko ay hindi natin alam ang sakop ng awa ng Diyos, pero hindi iyon dahilan para baliwalain ang katotohanan. Ang tawag sa atin ay yakapin ang buong katotohanan at bilang tagapagtanggol, tungkulin nating gabayan ang iba patungo sa ganap na pagkaunawa. Hindi sa pamantayan lang nila, kundi sa kabuuang tawag ni Kristo. Yan ang gusto kong binanggit mo na tayo na tumanggap, nakaunawa ng bagay nito, nandito yung hamon eh. Nandito yung ating task na sila ay turuan, gabayan, at hanggat maari ay mahikayat. Kalakip nito syempre ang ating panalangin habang sila ay ating sinisikap na maipaunawa yung patungkol sa aral na ito, Ate Jinwell. Tama ka, Brother Manny.
ang pagmamahal at panalangin ng susi. Gagabayan natin sila ng may pag-unawa, tapang at kasya. Hindi tayo nagpipilit, pero patuloy tayong nagiging tapat sa katotohanan. Sa huli, ang grasya ng Diyos ang kikilos sa puso nila. Tayo ang tulay, pero ang Diyos ang pupuno ng pag-unawa at pananampalataya. Amen. So, dako tayo sa ikalawang objection natin, Jinuel. Sabi dito, how can bread and wine become Christ's body and blood? Ang sabi ng mga skeptic, nakikipag-argue sila eh. It is scientifically impossible for bread and wine to change into flesh and blood. Talagang napaka-imposible daw talaga. Pero ito yung maganda. Ito yung tugon ng ating simbahan. Ang sabi ng simbahan, itinuturo sa atin ang patungkol doon sa doktrina ng transubstantiation. Ayan. Sige, Brother Manny. Ang transubstantiation ay yung pagbabago ng substance, yung mismong panloob na realidad ng tinapay at alak, nagiging tunay na katawan at dugo ni Kristo. Kahit nananatili ang anyo ng tinapay at alak. Hindi ito nakikitang pagbabago sa panlabas, pero ang mismong diwa ay nababago sa salita at kapangyarihan ni Kristo. Kaya ito'y misteryo ng pananampalataya. Hindi ito kayang ipaliwanag ng siyensya, pero ito ang himala ng pananampalataya. Amen. So, this is not a natural transformation, mga kapatid, but a supernatural one, accomplished by God's power. Just as God created the world from nothing, He can transform the elements of bread and wine into Christ through presence. Actually, nung ginagawa ng ating Panginoon ito, sa unang pagkakataon nung in-establish niya yung Holy Eucharist doon sa tinatawag nating Last Supper, di ba? Ang sabi ng ating Panginoon, ito ang aking katawan, tanggapin ninyo. Ito ang aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. So kung ikaw yung isa sa mga apostol na nandoon at yung nagsasalita ay pinaniniwala ang mong Panginoon at Diyos, syempre hindi ka natututol. Ang Diyos ang may kapangyarihan na magsabi ng isang bagay kung ano siya. Kung ano yung sinabi niya, yun. Bagamat maaring tutol ang ating mata, tutol ang ating pakiramdam, pero since sinabi ng ating Panginoon, itong aking laman, itong aking dugo, siya yun. Totoo yun. Kaya yun ang dapat na gawin natin. Pakilusin natin ang mata ng ating pananampalataya. Tumpak na tumpak, Brother Manny. Ang mata ng pananampalataya ang nakakita ng katotohanan. Hindi ito base sa nakikita ng ating mga mata o nararamdaman. Kapag ang Panginoon ang nagsalita, ang salita niya ang may kapangyarihan. Kaya tayo, buong tiwala tayo sa Kanya. At ang Eucharistia ay isa sa pinakadakilang misteryo ng pananampalataya. Dito tayo sa objection 3, Ate Jinuel. Sabi dito, Jesus cannot be in many places at once. Some say it's impossible for Jesus to present in every Catholic church across the world at the same time. May gantong paniniwala pala, hindi naniniwala na ang ating Panginoon ay pwede maparoon sa isang dako at the same time nandun din siya sa iba. Parang nanilimutan na nila na ang ating Panginoon ay omnipresence, omniscience, omnipotent, no? Ito yung Catholic response. This objection limits God's power. If Jesus is God, He is not bound by space and time, just as He multiplied the loaves and fish for thousands. He multiplies His presence in the Eucharist for a faithful, His glorified body after the resurrection is not subjected to human limitation. Anong mga karagdagan mo dito, Ate Jinuel? Alam mo, Brother Manny, saklaw ni Kristo ang lahat, walang limitasyon. Ang kanyang muling nabuhay na katawan ay nasa kaluwalhatian. Kaya kayang-kaya niyang maging lubos na naroon sa bawat Eucharistia. Hindi iko kumokompromiso sa kanyang pagkadiyos. Sa halip,
Ipinapakita nito ang kanyang walang hanggang pagmamahal na maging personal na kaisa natin sa lahat ng dako. Kaya, walang imposible sa kanya. So dito tayo sa objection 4. Ibabato ko tayo sa Ate Jenuel Ibabato ko to yung paliwanag sa iyo bago ko sabihin yung kung ano yung nandito sa article nito. Sabi dito sa ika-4 na objection nila, the Mass re-sacrifices Christ. So ano issue nila dito, Ate Jenuel? Ang issue nila, Brother Manny, iniisip nila na para bang inuulit-ulit natin ang sakripisyo ni Kristo, na parang hindi sapat ang minsang pag-aalay niya sa krus. Sa totoo, ang misa ay hindi pag-uulit ng sakripisyo. Sa misa, nagiging present sa atin ang iisang sakripisyo sa krus. Walang pag-uulit, kundi tayo ay nakikibahagi sa iisang pag-aalay na minsan at sapat magpakailanman. Sabi dito, some Protestants argue that the Catholic Mass repeats the sacrifice of Jesus, even though Scripture says Christ died once for all. O, yun ang binibigyan nilang katwiran dito Ang ating Panginoon, si Kristo ay namatay minsan lang. Tapos tayo, tuwing linggo o kaya sabihin na natin araw-araw may misa, araw-araw natin siyang pinapatay. So ano masasabi mo dyan, Ate Jenuel? Alam mo, Brother Manny, mali ang pag-uunawang iyon. Hindi natin inuulit ang kamatayan ni Kristo. Sa misa, inaalala natin at nagiging kasalukuyan ang iisang sakripisyo sa krus. Pero hindi ito paulit-ulit. Ipinapakita sa misa na ang sakripisyo ni Jesus ay laging buhay at may bisa. Isang beses lang siyang namatay at ang misa ay pagdiriwang ng iisang walang hanggang sakripisyo. Tama. So may sinasabi yung Catechism of the Catholic Church dyan Pakibanggit mo nga, Ate Jenuel, at medyo paki-explore mo na rin, pakipaliwanag yung CCC 1367. Ano ba sinasabi dyan? Sinasabi sa Catechism 1367 na ang sakripisyo ng misa at ang sakripisyo sa krus ay iisa. Hindi ito inuulit, kundi ginagawa lamang nating naririyan sa harap natin ang minsang sakripisyo. Ibig sabihin, hindi ito bagong pag-aalay, kundi ang walang hanggang bisa ng minsang sakripisyo ay naibabahagi sa atin. Yun ang maganda ron na dapat naunawaan natin yung binanggit mong yung walang hanggang bisa. Oo, minsan lang naganap ito, minsan lang namatay ang ating Panginoon. Pero yung bisa na yun ay patuloy na nagiging sariwa, hindi nababawasan sa habang panahon. Kaya the moment na i-consecrate yung Holy Eucharist, para tayong nandoon mismo dinadala sa senaryong iyon. Nakabilang tayo doon sa kapakinabangan, sa banal na kapakinabangan ito sa ating pagtanggap sa Kanya ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Tumpak, Brother Manny. Sa bawat misa, dinala tayo sa walang hanggang ngayon ng sakripisyo ni Kristo. Naging bahagi tayo doon, hindi dahil inuulit, kundi dahil walang hanggan ang bisa. Kaya sa bawat pagtanggap natin, nakikibahagi tayo sa buhay na walang hanggan. Dahil ang Eucharistia ay ang mismong pag-ibig ng Diyos na laging sariwa. Sabi nga dito it's like stepping into a timeless moment of Calvary, not repeating it. So it is a timeless moment of Calvary kasi ang ating Panginoon bilang Diyos, He is not bound by time and space. Hindi natin siya pwedeng ikahon o sukatin sa pamamagitan ng espasyo, sa pamamagitan ng oras. Tayo lang yun. Sa Diyos wala yun. Di ba, Ate Jenuel? Oo, Brother Manny. Kayang lampasan ng Diyos ang oras at espasyo. Sa bawat misa, hinahatid tayo sa walang hanggan. Kaya hindi natin inuulit ang nakaraan. Tayo ang lumalapit sa iisang sakripisyo na laging buhay. Iyon ang kagandahan ng ating pananampalataya. Laging si Kristo ang sentro at laging sapat ang kanyang sakripisyo. So,
At objection number 5, sabi dito, early Christians did not believe this. Sa paniniwala nila, yun daw mga sinaunang mga Kristiyano ay hindi raw naniniwala dito. Paano ba natin ito mapapasunungalingan o paano ba natin ito maitutuwid, Ate Jinuel? Madali lang, Brother Manny. Yung early Christians, documented talaga na naniniwala sila sa real presence. May mga sulat si Saint Ignatius of Antioch, pati mga church fathers, na malinaw ang turo na ang Eucharistia ay tunay na katawan ni Kristo. So kung babalikan natin ang kasaysayan, malinaw na mula pa sa simula, ito ang pinaniniwalaan ng mga unang Kristiyano. Yes, particular na sinabi nga si Saint Ignatius of Antioch, 107 AD. He wrote, no? They abstain from the Eucharist because they do not confess that the Eucharist is the flesh of our Savior Jesus Christ. And also si Saint Justin Martyr, yan po ay 155 AD, explained, the food consecrated by the prayer of His word is the flesh and blood of the Jesus who was made flesh. So the belief is ancient, not invented. Diba, Ate Jinuel? Malinaw yung ating inilatag na references para matanggihan pa nila ito. Oo, Brother Manny. Malinaw na malinaw. Hindi ito imbento lang ng huli. Galing pa ito sa mga unang Kristiyano. Kaya kung babalikan ang kasaysayan, ang real presence ay talagang nasa puso ng orihinal na pananampalataya. Kaya hindi lang tayo nag-a-apologetics, nagsasabi rin tayo ng katotohanan na sinimulan pa ng mga sinaunang Kristiyano. Yes, ang galing. So, objection number 6, sagutin din natin to. But I don't feel anything different. So, kailangan ba na may maramdaman tayo na habang ating tinatanggap ito, may something unusual na pakiramdam tayo? Siguro, yun ang ini-expect nila, no? Dahil katawan at dugo ng ating Panginoon. So, may something supernatural ng power siguro silang inaasahan. At Jinuel, ano masasabi natin dito? Alam mo, Brother Manny, hindi nakadepende sa pakiramdam ang katotohanan ng Eucharistia. Minsan tahimik, minsan parang ordinaryo. Pero hindi ibig sabihin nun na wala si Kristo. Ang Eucharistia ay misteryo ng pananampalataya. Kahit walang kakaibang pakiramdam, ang katotohanan ay naroon. Basta tanggapin natin ng may pananampalataya. Sabi dito, Ate Jinuel, the gift beyond all measure. Kapag sinabing beyond all measure, ibig sabihin, hindi kayang sukatin ng pakiramdam o logic ang grasya ng Eucharistia. Ito ay regalo na lampas sa kaya nating maramdaman. Ang mahalaga ay ang pananalig. Kahit hindi natin laging feel, ang totoo, si Kristo ay lubos na naroon. Iyon ang regalo na lampas sa lahat ng inaasahan. Yes, Ate Jinuel, ito ang ganda rin ng binabanggit dito. The Eucharist is not just a ritual or a symbol. It is Christ Himself, given to us as a food for eternal life. So yun gusto kong bigyan ng emphasis dito na ito'y binigay sa atin. So, ang Diyos na nagbigay sa atin ito, ibig sabihin, kailangan natin. Hindi tayo bibigyan ng Diyos ng bagay na hindi natin kailangan. Lalo na when it comes doon sa ating eternal life. So, yan ay pagkain for eternal life, Ate Jinuel. Tama, Brother Manny. Kung ibinigay ng Diyos, ibig sabihin kailangan natin. Ang Eucharistia ay pagkain para sa buhay na walang hanggan. Hindi ito basta ritual. Ito si Kristo mismo na ibinibigay ang sarili niya sa atin. Kaya pag tinanggap natin ito, tinatanggap natin ang kanyang buhay, ang kanyang grasya, at ang kanyang pag-ibig na hindi nauubos. Yes, ito banggitin mo, Ate Jinuel. Yung isang napakagandang talata o verse na angkop dito sa ating pinag-uusapan at binabasa. Kindly read and explain John 6:55 to 56. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin.
Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako sa kanya. Ibig sabihin, ang pagtanggap natin ng Eucharistia ay pakikipag-isa kay Kristo. Tunay na naroon siya. Tayo ay nananatili sa kanya at siya sa atin. Ito ang pinakamalalim na pakikipag-ugnayan. Ang kaisa, si Kristo. Amen. So may term akong naalala na madalas binabanggit ng mga ibayo natin sa pananampalataya, mga born again, lalo na yung mga Protestant, na napakahalaga daw sa buhay ng isang tao ang magkaroon ka ng tunay na relasyon sa Diyos. Isang uri ng relasyon na talagang maiko-considered as intimate relationship with our Lord. So meron pa bang higit na or most intimate relationship dito sa isang relasyon na inaalok ng Diyos na siya mismo ay ating matanggap ang kanyang katawan at ating dugo, Ate Jinuel? Wala nang hihigit pa doon, Brother Manny. Ang Eucharistia, ang sukdulang pakikipag-isa. Si Kristo mismo ang tinatanggap natin sa katawan at dugo. Kung hinahanap ng iba ang intimate relationship, ito na ang pinakatapat na anyo. Siya sa atin, tayo sa Kanya. Sa bawat pagtanggap, yan ang pinakadakilang relasyon kay Kristo. Amen. So with that, for my parting word, babasahin ko dito. Let us give thanks for this great mystery and approach the Eucharist with faith, reverence, and love. And this is your Laiko Talk, Manny Lumibaw. May you'll be enlightened with truth and loving kindness. At syempre, mga kalayko, ito ang inyong Ate Ginwell, laging kaagapay sa paglalakbay ng pananampalataya. Salamat sa pakikinig at sama-sama tayong lumago sa katotohanan. Veritas, Caritas. Veritas Caritas.